Kapag tinitingnan natin ang kanyang mga obra, hindi lang natin nakikita ang ganda ng sining, nararamdaman din natin ang lalim ng pananampalataya at ang kwento ng buhay na nais niyang ibahagi. At ngayong araw mga kasama natin ang tao nasa likod ng mga kahangahangang likhang sining na ito. At yan ay si Reverend Father J. Dueñas. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Father. Magandang umaga po, Sir Joshua, Ma'am Ice. Father, una po sa lahat, paano po nagsimula ang inyong interes sa pagpipinta at sining? Ano po yung nag-udyok sa inyo para gumawa ng sarili ninyong masterpiece? Actually po siguro it runs in the blood. Actually po ang music and visual arts. Kasi una sa lahat, high school po nag-start ito. No? Wow. I enrolled in a trade school. And then, second year high school namin, mag-choose na po kami ng aming major, kumbaga. No? I chose architectural drafting. And doon ko po nakilala yung aking first mentor, si Dr. Cynthia Mijares. Ngayon, I'm from Bacolod, Talisay City. No? Yun. But Father, hindi pang karaniwan to na isang pare ay pintor din. Opo. So, paano niyo po iniuugnay yung mga obra sa inyong pananampalataya? Well, of course, malaking bagay po siya na yun na nga. Actually, ngayon ay araw na to is March 25, Solemnity of the Annunciation of the Lord. Ano pong implication niyan? The Word took flesh and dwelt among us. No? Pumasok siya sa ating time and space. And therefore, God, in communicating to us, He also used our human language. No? Words, gestures, visuals, ganon. So, malaking bagay po ang visual arts para po to communicate our faith. Madalas tayo mga Katoliko, hinuhusgahan tayo na we are, worshiping images. Yes. But far from that, ay ang reason talaga kung bakit tayo may mga visuals, ang mga churches natin, sculptures, it's because the eternal Word, our Lord Jesus Christ, took flesh, assumed our human nature, in order to communicate in a very human way His love for us, na maintindihan natin. Okay. And these are through your painting. Yes Okay. po. So sa dami po nga ng inyong mga masterpiece, alin dito yung favorite nyo o yung pinakamalapit sa inyong puso at maaaring nyo po bang ikwento ang obra na yan? Well, ito po siguro yung crucifixion, no? Or the crucified. Kasi po, ako po ay former Franciscan, so the spirituality of Saint Francis of Assisi, no? Imitation of our Lord Jesus Christ crucified, and also the Saint Teresa of Avila, na sinasabi niya na makakatulong para po lumago yung ating pananampalataya to meditate on the humanity of our Okay. Lord. And we heard na Sufferings. meron po kayong ginagawang exhibit. Ay, Is this opo, for you, ngayon po. for future na sumikat bilang isang sikat na pintor? O Well, meron po mas malalim na mensahe dito? Well, ako po I am not a pro, no? Pero I was given the opportunity, saling-pusa lang po ako doon. Pumunta po tayo sa National Shrine and Parish of Our Lady of Mercy. Ito po yung nakatis. So, ang ating rector po doon is si Father Rino Tomas, no? Kasalukuyang naka-display yung exhibit hanggang March 27, na Friday, no? So, mga Lenten images po, processional images, no? Father, saan naman namin na mahahanap o makikita ang inyong mga masterpiece? Maaaring po ba kami imbitahan? Parang may Sa nakita kami aming kanina, may office? piniplay habang you were Opo. talking. Meron kang parang time-lapse videos Opo. habang pinipaint niyo po yung inyong obra. Paano Yes po yun? po. Well, ako lang po lahat gumagawa noon. One-man team. One-man team po. One-man team. Okay. So, actually wala po akong gallery, pero yan na nga, Father Rino allowed me to display it momentarily sa museum ng National Shrine and Parish of Our Lady of Mercy. As you can see there, there's the mezzanine, kasalukuyang nagaganap yung ating Saan po yung Lenten shrine na ito? Novaliches po, Bayan, Quezon City. Okay. We belong to the Diocese of Novaliches. Okay. Gaano na po katagal itong ginagawa ninyo, itong painting na ito? Well, of If we course, may ask. given the priority is your priestly ministry, masses, confessions, and so on. And then, usually,
I work for 30 minutes and then to stop. Ah, okay. So, siguro in one day, magagawa ko po siya, pero 30 minutes lang po. Pero yung started painting po, last year lang po. Tama po ba? Last year, because parang providential siya, na siguro paraan ni Mama Mary, Our Lady of Mercy, para po to get away with depression after my serious hospitalization last July 22. Okay. So parang, ano ba to, makakabalik pa kaya ako? No? So I started, and this is my first time to do oil, because I usually do charcoal and watercolors lang. Okay. So I started last October with my own self-portrait. Self-portrait. Okay. Yes, and So, then, ano yung challenges na from shifting from charcoal, watercolor to oil-based? well, mahirap po kasi siya patuyuin ang oil. Okay. Patience mo, and then also it rivals with my piano, no? Because normally ako po ay classically trained. Napaka-talented naman pala ni Father. pianist. Talagang tumutugtog din pala ng piano. Parang nagtatampo na nga po yung piano. Father, may plan po ba kayong magpinta ng iba pang mga tema bukod sa crucifixion? Or Yes, of course, siguro in the future, but given the opportunity. Yun. At syempre, imbitahan niyo rin po yung ating mga ka-RSP. Others, saan po namin kayo pwede i-follow? Saan namin pwede makita yung mga behind the scenes Okay. ng inyong mga obra? So sa ngayon po, ginawan po ako ng aking nephew ng Facebook fan page, Paring Pintor po. You can follow me there. No? And syempre sa exhibit ngayon hanggang Friday, March 27 sa National Shrine and Parish of Our Lady of Mercy. at Novaliches. Novaliches Ayan. po. At Panghuli Father, ngayong Semana Santa, ano po ang mensahe nyo sa publiko? Well, paigtingin po natin ang ating pagnilay sa ating Panginoong sa kanyang pagpapakasak. Ito na nga, we are called to live the Paschal Mystery, the suffering death of our Lord Jesus Christ. No? Upang po malaman natin na mahal tayo ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos. Alright. On that note, maraming salamat po, Father Jay, sa pagbabahagi ng iyong kwento, inspirasyon at ganda ng inyong mga obra. Thank you, Maraming Father. salamat po, Sir Joshua and Ma'am Ice.